Hello, magandang gabi mga kajak. Papahinga na tayo pero review ko lang yung ginawa ng mga kasama natin. So, malimit naman natin ginagawa ito, yung mga Ford EcoSport. No? Ah, Pagka baba ng transmission, pagka bukas pa lang ay may tubig ng tumulo. So, meron na kaming agad hint na nadaan sa tubig. So, sabi ko kay sir na nadaan to sa tubig sir. Kaya uh, ayaw na kasing ayaw na mabante nung sasakyan, nagje-jerk na talaga. So, nag-stack up na. Tapos, in-scan natin, friction element, stuck on. Kaya, ang nangyari mga kajak, binaba natin. So, panoorin nyo maigi yung ating pong i-review natin na EcoSport na kadalasan nangyayari sa mga EcoSport nito. So anyway, advice ko lang lagi pagka meron kayong sasakyan na EcoSport, pag dumaan kayo sa tubig, wag nyo pong i-stack ang sasakyan. Pag napadaan kayo sa tubig o nalusong kayo, mas maigi gamitin nyo na gamitin hanggang matuyo yung tubig, no? Kasi pag i-stack natin, lalo siyang kakalawangin. So anyway, ang mga Ford EcoSport nako, at saka Ford Focus, mga dual clutch, napakahirap idaan sa tubig. Kahit yung mga Hyundai Accent, no, may mga dual clutch. Basta dual clutch, napakahirap idaan sa tubig, kakalawangin niya. Panoorin nyo para mayroon po tayong idea mga kajak sa ating mga ginagawa. So ayan mga kajak, kita nyo naman, pagka baklas lang ng natin ng mailang tornilyo, ay ayun, may tumulo ng tubig, stuck on A. So, yan ang problema nito. Kaya, nagja-jerk yung abante niya at halos ayaw ang abante ayaw mag-drive. Nag-stack up yung kanyang shift port. No? Ayan, no? Kita nyo naman agad mga kajak. So, napakadelikado na maidaan talaga sa baha yung ganitong sasakyan. O, ayan mga kajak, oh. Patunay na kinalawang talaga yung transmission. Kung makita nyo. No? Kinalawang talaga. So, naibabanan natin yung transmission niya. Ito yung itsura. Yun, kita mo agad yung bakas ng kalawang, no? Makikita natin pag baklas natin at tignan natin kung magagawan pa natin ng paraan na ma-reset natin yung dual clutch. Tignan natin. Ayan, kita nyo na mga kajak, halatang kinalawang talaga siya, oh. Ayan, so tinubig talaga to, natubigan, kaya napakadelikado. Ingat po mga kajak, especially EcoSport. So, ito mga kajak, oh, nabuksan na natin, kita nyo, kinain na ng kalawang yung shift port. Yun, napaka pangit na. Pati yung, sigurado yung release bearing din yan, kalawang na rin. So, yan ang nangyari mga kajak, kaya nagkakaroon ng stuck on, engage, o kaya friction element, hindi na po bumabalik na maayos yung shift port, no? Kasi supposedly, pagka umangat yan, itutulak niya release bearing, ibabalik po yan. Ito tinitignan ko, ayan, nakikita nyo, oh. Hinihila ko na lang, pinababalik ko na lang kasi ayaw na nga bumalik, nag-stuck. Oh, tumulak na yung kanyang roller. Ayan, iniikot ko na lang para bumalik kasi kusa dapat babalik yan pagka tumulak yan, kusang babalik siya. So, ayan ang nangyari mga kajak, kaya, nako, problema ng may-ari ito kasi nga, talagang ayan si sir. Ayan si sir. Okay, mga kajak, nakakalungkot man pero ganoon talaga, kaya ina-advise ko talaga na mag-ingat lalo na sa tubig pagka sasakyan po natin na EcoSport. Ingatan po natin na wag maidaan sa tubig, no? Sigurado kung dumaan man kayo sa tubig, gamitin niyo ng gamitin lalo kasi lalong mga kajak, lalong kakalawangin yan. Mas dapat matuyo o kaya dalhin niyo po sa amin, nagki-cleaning po kami. O ayan mga kajak, bago na yung ating tinatawag na shift port. So, kabit na natin yung bagong shift port para ayos na uli. At na-reset naman yung dual clutch, babalik lang natin para hindi masyadong magastusan ang ating client. So, anyway mga kajak, mamaya okay nito at maluwag na pakiramdam ni sir. Yun lamang mga kajak, no? Nag-update lang tayo sa mga ginagawa. Especially mga kasama natin, no? Mga kasama natin, sila naggumagawa niyan at tayo nagsusupervise na lang. So anyway, ganoon mga kajak, ingat na ingat o sobrang ingat ang gawin ninyo. Especially pagka ang sasakyan nyo ay Ford Focus, EcoSport, Hyundai Accent, yung mga dual clutch, no? Kasi yan yung manual na ginawang automatic. So talagang medyo hindi ko alam na
ano bang pwedeng sabihin dyan na hindi naman natin sabihin pwedeng palpak, pero dito sa lugar natin kasi na sa Pilipinas medyo binabahaba, may mga dinadaanan ng tubig, so hindi talaga siya pwede, hindi applicable. Pero anyway, maganda naman mga takbuhan ng mga yan, no? Yun nga lang, pagka nagkaroon ng problema, especially pagka nabaha, natubigan, ganyan ang mangyayari. So, gaya na sinabi ko kanina, nag-offer po kayo mga kajak, no? Pagka umabot na po ng 30 to 50,000 ng inyong dual clutch o yung tinatawag na transmission, Ford Focus man yan, EcoSport, Hyundai Accent, ano man, ipalinis nyo. Kami po ay tumatanggap ng cleaning. So, nililinisan po namin yan, tapos nire-reset kasi kailangan i-reset po yan, no? Tapos ipoprogram po namin. So, yun lang mga kajak. Nawa meron kayo natutunan muli sa Jacob Always Auto Care, the shop that cares for your car. God bless you. Atin ay sigurado, di mo na kailangan pumunta kung saan-saan. Dito pa lang, kumpleto na ang laban. May tools, may skills at may malasakit. Kotse mo'y safe, parang bago sa balik. Engine wash, clutch job, total care. Check namin lahat from hood to air. Iba ang gawa, di lang puro salita. Once ka lang magpagawa, babalik ka talaga. Jack of all trades, OOKR, the shop that cares for your car, we swear. Gina G kahit anong sira, basta kay Jack siguradong ayos na. Shift it, transport kami yung bihasa. Fix it, PMS, walang palya. All in, overhaul, all in too. Jack of all trades, hatid ay sigurado. Jack of all trades, OOKR, hindi lang basta repair shop. The shop that cares for your car. Kita-kits sa garahe, bro.